Hindi lubos maisip ni Lilette kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit nagawang tanggapin nila Attorney Meredith at itong sila Era ang kaso tungkol sa kanyang tinang. Sinabi niya rito, bungakala niya itong si Meredith ay para sa katarungan. Yun ang pagkakilala sa kanya, subalit hindi ba daw siya nakakakita sa katotohanan na ang kanyang tinang ay inosente. Di ba yun dapat ang kampihan niya? Nagbago na ba ang kanyang hinahangaang dati, iniidolo na abogado? Dahil tela puro kasinungalingan lamang at ginagawa lamang nila ang mga bagay na iyon. Dahil gumaganti etong si Era sa ginawa ni Lilette na pagturo sa kanya. Ngunit sinisigurado naman ni Lilette na kahit na natalo sila ng unang kaso tungkol kay Era, ngunit sa pagkakataong ito ay gagawin niya ang lahat-lahat nang sa ganun maipanalo niya ang kanyang tinang at makalaya ito dahil alam niya talaga na inosente ang kanyang tinang at dapat hindi siya nagdurusa sa kulungan. Balit, naging matigas ang puso nitong si Meredith kahit alam niya ang katotohanan na hindi magagawa ng kanyang tinang ang insidenteng iyon. Ngunit paninindigan niya ang kabilang panig at kahit anong ang mangyari, ipapanalo niya ang kaso. Gustong-gusto niya talaga na ibubuli etong baguhan na si Lilette. Sinabihan pa niya si Lilette na tigilan ang kanyang pagdadrama dahil hindi umano sila madadala sa kaniyang pambablackmail emotionally at lagi niyang tatandaan na pareha silang abogado at ginagawa lamang umano nila ang kanilang mga trabaho. Nabahan pa ng gusto itong si Lilette matapos nag-iwan ng mensahe itong si Meredith na sa susunod na hearing ay ilalabas na niya ang testigo na kanilang nakita. Dito na nga ay isuserve na niya ang justice na nararapat umano sa kanyang tinang. Kaya naman maigi umano na paghandaan ni Lilette dahil ipapakita niya kung gaano siya kagaling na abogado. At habang lumilipas nga ang mga araw, tela makakaramdam itong si Meredith ng pagkabahala dahil alam naman niya na imposibleng magagawa ng kanyang tinang etong insidente na yon kung kaya hindi siya mapalagay. Ngunit lalakasan niya ang loob, alang-alang na rin sa kanyang anak na si Era. Dito nga uutusan pa niya ang kanyang anak na kumuha ng isang testigo. Ngunit ang taong yun ay binabayaran lang nila para magsalita, taong galing sa rekto. Magsasalita ito at magsisinungaling na kunwari alam niya ang plano nitong si tinang na patayin umano ang anak nitong si Mrs. Montanola. Bagay na isang kasinungalingan. Dito nga ay napaiyak na lamang itong tinang ni Lilette dahil alam niyang hindi niya magagawa yun dahil hindi naman siya mamamatay tao. Wala siyang intensyon na patayin ang naturang batang iyon. Hindi alam ni Lilette at ni Tinang palabas lamang ang tauhang iyon sapagkat binayaran lamang yun ni Era nang sa ganun may magdidiin sa kanyang tinang at tuluyan nga itong makulong. Dahil sa kagustuhan nito na manalo, binayaran at ginamit lamang ang tao para gumawa ng kwento sa harapan. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali at hindi gustong hayaan itong si Attorney Lorena itong kanyang scholar na si Lilette. Alam niya na nadungisan na nga ang kanyang katauhan sa netizen, kung kaya't gagamitin na niya ang kanyang posisyon nang sa ganun matulungan itong si Lilette na linisin at para makatulong din dito kay Lilette dahil alam nga niya na ginagawa yon ng kabilang kampo para lamang pagmukhain na hindi ka panipaniwalang abogado itong si Lilette upang dumihan lamang ang kanyang pangalan. At sa pagkakataong yun, makakatulong yun kay Lilette at maging sa kanyang show na lalong pag-uusapan. May testigo kaya na makasaksi kung saan makikita nga itong si Era habang binabayaran ang taong yun para lamang magsinungaling. Abangan!